Alora's POV. Sa ospital tayo, IC. Utos ni Nathaniel sa babae. Nanatili ako sa bisig ni Nathaniel, yakap-yakap nito. I am okay, Nathaniel. No, gusto ko mapatignan ka ng doktor. I don't want you to be traumatized. Sabi nito sa akin, niyakap niya ako, tumilig ako sa dibdib nito. Nakarating kami sa ospital ng walang aberya. Agad akong inasikaso ng nurse at doktor. Ayon na din sa utos ni Nathaniel. She is okay now, Mr. Salvatore. No need to worry about her. Tumaas ang kilay ko dahil sa paraan ng pagsasalita ng doktor nito ay tila nalalambing ito sa isang nobyo na may galit dito. Dumako mga mata ko sa kamay ng batang doktor na nasa braso ni Nathaniel at ang Hudyo hindi man lang umiwas. Bata pang doktor at kahit sino nabibighani kay Nathaniel, mapabata man o matanda, at isa ka na doon, ayon na isipan ko. Umirap ako sa kawalan, kahit saan magpuntang lalaking to, wala nakakaligtas talaga dito. Nathaniel is a matured man, hindi mo mahalatang tunay na edad nito. Ang akala ng mga tao dito ay kung anong itsura nito yun din ang edad nito. Doon sila nagkakamali. Bata pa lang si Nathaniel, I think he is 22 or 23. Napatingin sa akin si Nathaniel, inirapan ko to. Ayaw kong tingnan ng harap-harapan na paglalandi ng batang doktor na yon kay Nathaniel. Lumapit sa akin si Nathaniel, nakatanaw naman ng batang doktor sa papalayo si Nathaniel. Aalis na tayo, imporma nito sa akin. Nasa bulsa nitong 2 kamay, nakasuksok doon. Nakatitig lang ito sa akin. Napabuntong hininga to, hindi ako umimik, ni hindi ko siya kinakausap. Nasa sasakyan na kami ni IC na magsalita to. Galit ka pa rin ba sa akin? What do you think? At nadagdag pa dahil sa paglalandi ng doktor na yun sa'yo. Gusto ko sana idagdag sa sarili ko na lang. Para din to sa'yo, Alora. Natahimik ako sa sinabi ni IC. Alam ko naman yun pero sadyang nairita talaga ako. Nakatingin din sa akin si IC sa rear mirror. IC, sa Hacienda Victoria tayo. Napatingin ako dito. Ngayon ko lang narinig ang hacienda na yan. Doon ay ligtas ka, Alora. The security of Hacienda Victoria is so tight at wala magtatangkang pumasok ni sino mang hindi dumadaan sa scanner. I know the owner of that hacienda. She's my friend. She? So babae? Nanatili akong tahimik. Ayaw ko marinig ang mga sinasabi ng binata. Nasasaktan ako. Bukang mabibig kasi nito may-ari ng Hacienda Victoria. He said Charis is a good woman. Walang mapipintas dito. Ituro mo na lang ang daan papunta doon, Nathaniel. Hindi ko alam kung saan yan. Sampit ni IC. Ilang oras din ang biyahe bago kami nakarating sa isang palikong daan. Pagliko namin ay pumasok kami sa isang makipot na daan hanggang sa nagtataas ang mga puno nagdaraanan namin. Ilang minuto din namin nilakbay ang daan na yun bago kami nakarating sa isang arko. Medyo malayong hacienda nito sa kabiasnan, makipot ang daraanan. Nakalagay sa arko na yon ay Welcome to Hacienda Victoria. Ito na sigurong hacienda ang sinasabi ni Nathaniel. Lumiko kami, nakita namin ang isang gate. Isang malaking gate. Hindi rin birong pader na nakapaligid dito. Hindi agad kami pinapasok ng gwardya. Kung hindi pa sumilip si Nathaniel mula sa backseat ay baka hindi pa kami nakakapasok hanggang ngayon. Bumukas ang gate. Bumungad sa aming tingin ang sobrang lawak na lupain. Maraming mga puno naghahalar at may mga bahay din. Siguro mga trabahador ang nakatira sa mga bahay na yan. Medyo malayong nilakbay namin bago ko nakita ang isang ancestral house. Spanish style ang ancestral house. Hindi mo akalain na meron palang ganitong nag-e-exist. Inilibot ko din ang paningin ko sa paligid. Sobrang ganda din. Maraming punot mga bulaklak. Mabutit nakadalaw ka, Nathaniel. Sabay-sabay kami napatingin sa nagsasalita. Napanganga ako dahil isang magandang babae ang kasalukuyan na bumababa ngayon sa hagdan ng ancestral house. Walang tulak kabigin ang ganda nito. May nakasunod dito na batang lalaki na sa tansya niya ay nasa 11 years old. Na kung tumingin na tila ba, hinuhukay ang buong mong pagkatao. Yeah, and I need a safety place at wala akong ibang maisip kung hindi ang Hacienda Victoria lamang. Kung mararapatin mo, Charis, sana'y dito na muna ang aking nobya. Napatanga ako, ito si Charis? Umiwas ako ng tingin. Sa bagay, sino bang hindi nagkakagusto dito? Charis have a beauty na kahit saang anggulong tignan ay sobrang ganda nito. What happened, Nathaniel? Last time we talked, you said safe kayo. Yun din ang akala ko, pero hindi. Pasok kayo, feel at home. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay, hindi ko maiwasang humanga. Kung maganda sa labas, mas maganda pala sa loob. Thank you, Charis, you're such an angel. Nakangiti ang sambit ni Nathaniel kay Charis. Umiwas ako ng tingin. Ginala ko na lang paningin ko sa loob ng bahay. Balang araw ay magkakaroon din ako ng ganito.
Isang asyenda matatawag kong akin, nasabi ni Alora sa sarili. Nakatingin ako ngayon sa dalawang taong nag-uusap. Nakilala ko kanina si Charis, ang may-ari ng Hacienda Victoria. Kasama ni na Charis at Nathaniel, si IC. Hindi na pinaalis ni Nathaniel si IC. Alam ko na hindi pa buo ang tiwala na lalaki sa huli. Nasa kwarto lang ako, ayaw kong lumabas. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin pumapasok sa isip ko ang lahat. Hindi din namin alam kung may kinalaman ba si Kara sa lahat ng ito. Nasa may veranda ako ngayon ng kwarto ko. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Hindi nga ako nagkamali. Sobrang sariwa ng hangin sa probinsya. Napatingin ako sa ibaba dahil pakiramdam ko ay may mga mata nakatingin sa akin. Nagtamang mga mata namin ni Nathaniel. Ako na lang ang umiwas. Umalis ako sa veranda at pumasok sa loob ng kwarto ko. Umupo ako sa kama ko. Isa sa guest room ang inuukop ako ngayon dito sa hacienda. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng aking kwarto. Niluwa doon si Nathaniel. Umiwas ako ng tingin dito. Ayaw ko siyang tignan. Narinig kong pagbuntong hininga nito. I know that you're still upset dahil sa ginawa ko. Para din naman ito sa iyo and I'm sorry kung nagpanggap ako may amnesia. Ginawa ko lang naman yun para pasakitan ka. Dahil iniwan mo ko sa kabila ng laban na kinakaharap nating dalawa. Binitawan mo ko. Tinignan ko si Nathaniel na may galit sa mga mata. Ginawa ko yun dahil gusto ko itang protektahan, Nathaniel. Ako ang may kasalanan sa kanila. Kung meron man pero ibang nagbabayad. Hindi kaya ng konsensya ko na may mangyaring masama ulit sa'yo. Lumapit to sa akin, lumuhod dito sa paanan ko. Niyakap niya ako sa bewang. Mahal kita. Handa kong suungin ang lahat ng panganib para lang mailigtas ka. Tumingala ito sa akin. Hinawakan ni Nathaniel ang pisngi ko. Napapikit ako. Dinamag ko ang init na nagmumula sa mga kamay nito. Mahal din naman kita. Kaya nga ako lumayo sa iyo. Para hindi ka na mapahamak. Baka sa susunod ay hindi ka na makaligtas at baka hindi ko kayanin yun, Nathaniel. Baka ikamatay ko yun. Hindi ko mapigilan ng lumuha. Unti-unti tumulong aking mga luha. Tumayo ito. Hinawakan ng aking baba at inangat yon gamit ng mga kamay nito. Lumapit ang mukha nito sa aking mukha. Hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Dampi lang noong una hanggang sa unti-unting gumalaw ang labi nito. Ang banayad na galaw ng labi nito ay naging mapusok na inaangkin ng aking mga labi. Tinugon ko yon. Akala ko'y wala nang gaganda pa sa ancestral house nila Charis. May mas gaganda pa pala. Nakasakay kami ngayon ni Nathaniel sa isang kabayo na pag-aari nila Charis. Hindi ko akalain na marunong palang mga bayo si Nathaniel. Hiniram niyang kabayong yon kay Charis para mamasyal kami. Nasa unahan ako at nasa likuran ko si Nathaniel. Dama kong init na nagmumula kay Nathaniel. Nakadikit kasi ang likuran ko sa dibdib nito. Kaya damang-dama kong katigasan ng dibdib nito. Nilibot namin ang buong hacienda. Huminto kami sa mga puno ng mangga. Abalang mga trabahador dahil anihan pala ngayon. Huminto kami. Bumaba si Nathaniel mula sa kabayo at inalalayan akong bumba. Hinawakan itong bewang ko. Abala din si Charis pero hindi naging hadlang para hindi niya kami entertain. Mabuti na pasyal kayo. Masyado akong abala sa anihan ngayon. Nasa gilid ko si Nathaniel. Nasa bewang kong braso nito't nakapulupot doon. Nababagot na kasi ako sa bahay kaya namasyal na lang kami. Sobrang ganda pala ng hacienda mo, sabi ko kay Charis. Kay ganda talaga ni Charis kahit saang anggulo wala nang maipipintas sa babae. Mabuti naman, anihan kasi ng prutas at gulay ngayon. Kaya sobrang abala talaga lahat dito. Hindi ko kayo masyadong maasikaso. It's okay, naintindihan ko naman. Nagtungo kami sa mga kahon kung saan nakasilid ang mga mangga para i-deliver sa kabilang bayan. Napapatingin ng mga tao sa amin dahil siguro sa bago lang kami dito o dahil talaga sa lalaking kasama ko. Kahit saan talaga kami mapunta ay may tumitingin pa rin kahit nakasama pa ako. Bawat daanan namin ng mga babae ay iniirapan ko. Lalo na't ang iba'y nagpapakyut kay Nathaniel. Lumapit si Charis sa puno ng mangga na kasalukuyang hina-harvest. Kaya nasa amin na naman ang tingin ng mga tao nandoon. Lumapit sa akin si Nathaniel. Nilagay sa bewang kong kamay nito. Hinapit ako papalapit dito. Okay na ba lahat ng ito, Gerson? Tanong ni Charis sa isang lalaki. Nakasquat ito at nasa kahon ang atensyon ng lalaki. Nang umangat ang mukha nito'y doon ko lang nakita ang kabuuan ng mukha nito. Nakasombrero kasi ito't natatakpan ng sombrero nitong maamo nitong mukha. Tumayo ang lalaki.
Napatingin to sa gawin namin at humigpit ang kapit ni Nathaniel sa akin bewang. May bisita ka pala, Charis. Walang emosyon sabit ito sa babae. Para bang sanay nito sa kalamigan nito? Ang boses ito'y buo at hindi masakit sa tengang pakinggan. Oo, nagbabakasyon lang sila. Yun ang sabi ni Charis sa lalaki. Pero ang lalaki nakatitig kay Nathaniel. Para bang nag-uusap sila ng lalaki. Naramdaman ko yun dahil nasa bewang kong mga kamay ni Nathaniel at tila ba ay natitense ito. Buong maghapon kami ni Nathaniel na nasa manggahan. Tumutulong na din kasi kami sa mga nag-harvest. Mababait ang mga tao na nasa asyenda. Pero alam ko na may ilan na naiilang sa amin. Kulang talagang isang araw sa pamamasyal. Bukas ay sa taniman naman ng tubo at mais kami pupunta. Gusto ko makita kung paano mag-harvest ng tubo't mais. Nasa dining na kami ngayon, kasalukuyang kumakain ng hapunan. Masyado ako napagod, tsak na pag-akyat ko nito, mamay makakatulog ako nito ng mahimbing. Nagsalita si Nathaniel. Hindi ko nakikita si Alve, Charis. Tanong ni Nathaniel dito. Doon ko lang napagtanto na wala pala talagang ang asawa ni Charis dito at hindi ko din nakilala ang asawa nito. Alam mo naman yung kaibigan mo na yon, busy sa negosyo niya. Kailangan ding asikasuhin ng asyenda dahil nga anihan na. Hindi naman niya maiwan-iwan ng mga negosyo niya. Nag-aaral din si Lawrence at Vea. Kayo pala, how about Axel? Balita ko ikinasal na to. Bigla akong natahimik. Wala akong nabalitaan ikinasal muli si Axel. His marriage didn't work. Ewan ko ba sa lalaking yun. Alam ko namang mahal nun ng asawa pero bigla na lang nagbago ang lahat after nilang ikasal. Napalingon ako sa sinabi ni Nathaniel. What do you mean na mahal ni Axel ang asawa nito? Iisa lang naman ang asawa ni Axel. Ang ate Erica ko lang. Napatingin sa akin si Charis. Naguguluhan to. Hindi kumibo si Nathaniel sa tanong ko na wala na din ako ng ganang kumain. Tumayo ko, tiniwan ko sila doon. Sabihan na nila akong bastos pero hindi ko kayang marinig ang susunod na sasabihin ni Nathaniel. Nasasaktan ako para sa kapatid ko. Pumasok ako sa kwarto ko, biglay napaisip ako sa sinabi ni Nathaniel. Kung mahal ba talaga ni Axel ang ate Erica ko, bakit kailangan sasaktan itong kapatid ko? Anong motibo ni Axel? Ang daming tanong sa aking utak. Nasa ganong ayos ako nang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Nanatili ako nakatayo sa veranda. Hindi ko pinansin nang pumasok sa kwarto ko. Ayaw kong harapin ang lalaking nasa kwarto ko na ngayon. Alam kong naguguluhan ka. My brother is in love with your sister. Tumigil to sa pagsasalita. Kaya nagtanong ako. Kung ganun, bakit kailangan niya saktan ng kapatid ko? Hindi ko din alam. Walang sinabi sa akin si Axel. Nang araw na makita mo siyang may katalik na ibang babae, sa opisina niya ay naabutan ko si Axel na naglalasing sa kondo nito. Doon umuwi si Axel. May sinabi ang kapatid ko. Pero hindi ko masyadong maintindihan, inaalam ko pa. Nagpaimbestiga na din ako. Napahinga ako ng malalim. Tanaw ko ngayon ang malawak na lupain na pag-aari ni Charis. Kahit nga gabi na ay nababanaag ko pa rin ang kalawakan ng Hacienda Victoria. Kailan tayo uuwi? Wala sa sarili kong tanong dito. Hindi ko alam, baka matatagalan pa tayo dito. Gusto ko nang umuwi, kahit na gusto ko dito masyado na tayong nakakaabala. Napabuntong hininga si Nathaniel. Tutulungan tayo ni Charis. Isa din ang dahilan kung bakit dinala kita dito ay dahil alam kong matutulungan ako ni Charis. Charis is a powerful woman. May mga connection siya. Malawak ang connection ni Charis. Ano ba talagang nangyayari, Nathaniel? Hindi ko na alam ang gagawin. Masyado na ako naguguluhan. Si Icy, hindi pa bumabalik. 1 linggo na kami dito. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik si Icy. Hindi ko alam kung anong inuutos ni Nathaniel sa babae. Please trust me. Hindi ko hayaan na masaktan ka muli. Gagawin kong lahat, maprotektahan lang kita. Niyakap ako ni Nathaniel mula sa likuran ko. Hinawakan itong kamay ko at dinala yun sa mga labi nito. Tapos iniyakap niya ako ng mahigpit. Hindi mo na pwedeng malaman ang nangyayari, Alora. Mas mabuti nang wala kang alam para hindi ako mahirapang protektahan ka. Para hindi ako mahirapang hulihin ng mga taong nasa likod ng mga to. Hinalikan ni Nathaniel ang ulo ng nobya. Mas dinikit niya pa ito sa kanyang likuran. Kinabukasan ay nagtungo kami sa tubuhan. Dahil nga anihan ngayon, kaya doon kami nagtungo ni Nathaniel. Nauna na din kasi si Charis. Pagdating namin sa tubuhan, ay sabay-sabay na napalingon sa amin ng mga trabahador. Napatigil ang mga ito sa mga ginagawa nila. Ekspertong bumaba si Nathaniel mula sa kabayo at inalalayan ako sa pagbaba. Napansin kong lalaki nakita namin sa manggahan kahapon. Nandito din pala to. Akala ko'y sa manggahan lang ito. Lumapit sa amin.
Wala si Charis dito, may emergency sa Maynila, kaya nagtungo doon si Charis. Malamig na sabi ng lalaki sa amin. Hindi si Charis ang pinunta namin dito. Gusto ko lang ipasya lang nobya ko. Pagdiinan pa talaga ni Nathaniel ang salitang nobya. Para bang pinaparating nito sa lalaki na off-limits siya. Ang dami mo namang nobya, nakangisin sambit na lalaki. Tila ba inaasar nito si Nathaniel. Gusto sanang sugurin ni Nathaniel ang lalaki, mabutit napigilan ko to. Napatingin sa akin si Nathaniel. Napabuntong hiningang huli. Pagdating namin sa ancestral house ni Charis ay agad ako nagtungo sa kwarto ko. Kumain na kasi kami ni Nathaniel ng hapunan sa bahay nila Clea. Mabait ang magulang nito, agad ko nakasundo ang dalagita. Humiga na ako sa kama ko dahil siguro sa pagod ay nakatulog kaagad ako. Nathaniel's POV. Tinititigan ko ngayon si Alora. Mahimbing ang tulog nito at alam kong pagod din ito sa maghapong pamamasyal. Gagawin ko lahat, hindi ko hayaang masaktan nila ang babaeng mahal ko. Baka matunaw yan. Alam ko nakangisi to, hindi ko pa rin malimutan ang ginawa nitong pangasar sa akin. Agad ko tong hinagisan ng kutsilyo at nakailag to. Nasalo din itong kutsilyo. What are you doing here, Gerson? Tanong ko sa kanya. Nandito ako dahil nandito ang target ko. Paliwanag din to sa akin. Gerson is a secret agent of my agency. Hindi alam ng parents ko na may tinayo akong agency. Akala ko ba wala dito? Tanong ko sa kanya. Yun din ang akala ko pero nanditong babaeng yun. Alam ko nagtatago lang yun. She's pretty. Biglang sabi nito. Napatingin ako dito. Nakatingin pala to kay Alora. Maganda naman talaga si Alora. Kahit na sino nabibighani sa kagandahan nito. At isa na ako doon. Maghanap ka na lang ng iba. She's off limits. Seryoso kung sabi dito. Tumawa to. May suspect na ba tungkol sa kaso ng nobya mo? May nalaman na ba kayo? Tanong nito. Wala pa dahil hanggang ngayon ay wala pa ring linaw ang lahat. Hindi ko din alam kung sinong may kagagawa ng lahat ng to. Sabi ko dito, alam ko may kinalaman si Kara dito. Naghahanap lang ako ng sapat na ebidensya para madiin ang babae. Pero sadyang mahusay ang taong sinasandalan nito ni kahit baka sa hindi namin mahanap kung sinong tumutulong kay Kara. Aalis na ako, baka matsyempohan ko ng target ko ngayon. Napatingin ako sa dinaanan ni Gerson. Medyo mataas yun. Pero alam ko na kayang-kaya ng lalaki na talunin ng kwarto ni Alora. Alam ko din kung sino ang target ni Gerson, ang dating asawa nito. Lumapit ako sa kama ni Alora, hinaplos ko makinis na pisngi nito. Tapos ay hinalikan kong noon nito. Nilapit kong katawan nito sa akin at niyakap dito ng mahigpit. Nasa ganong ayos ako nang dalawin ako ng antok. Alora's POV. Nagising ako kinabukasan na para bang may mabigat na nakadagan sa akin. Dinilat ko ang aking mga mata at nakita kong isang braso na nasa may dibdib ko. Nilingon kong may-ari ng braso na yon, lumamlam ang mga mata ko. Nathaniel is sleeping peacefully beside me. Dumilat ang mga mata nito at nagtama ang aming mga mata. Napasinghap ako, tumigil sandali sa paghinga ko. Breathe, malumanin to sabi sa akin. Kaya pinakawalan ko ng aking hininga. Ngumiti to. Good morning, bati sa akin ni Nathaniel. Hinalikan nitong aking labi na mula ako dahil sa ginagawa nito. Good morning too, ganti kong bati dito. I know he loved to cuddle every morning. Yun kasing ginagawa namin sa tuwing gumigising kami ng sabay sa kondo ko at humahantong sa make love. Dahil wala kami sa kondo, hindi pwede ang nais nito. Nakakahiya kay Charis, isang katukan nagpalingon sa aming dalawa sa may pinto. Yes, anong kailangan? Tanong ko. Ready na pong agahan, sabi ng taong nasa labas ng kwarto namin. Sige, susunod na ako, sagot ko dito. Bumangon na ako, pumasok ako sa banyo para maghilamos. Lumabas na ako sa banyo at hindi ko na naabutan si Nathaniel sa loob ng kwarto ko. Siguro nasa kwarto na niya to. Lumabas ako ng aking kwarto. Dahil madadaanan kong kwarto ni Nathaniel ay pupuntahan ko na sana to, pero nakaawang ang pinto ng kwarto nito. Do something, Icy. Galit na sambit nito sa kausap sa kabilang linya. Don't worry, aalis na kami dito mamaya. Tatapusin lang namin ang pamamasyal namin. By afternoon ay aalis na kami. Tumigil to sa pagsasalita. Don't worry, hindi nila kami maaabutan. Umalis na ako sa may pinto ng kwarto ni Nathaniel. Alam ko kung anong pinupunto ni Nathaniel. Natunto na naman nila kami. Ano ba talagang kailangan nila sa akin? I know I am their target. Nasa hapag na ako nang bumaba ng si Nathaniel. Bagong ligo na to, nakikita ko sa mukha nitong sobrang iritasyon. Dahil ba ito sa binalita ni Icy? Kaya ba walang babae dito ay dahil may inuutos si Nathaniel dito? Aalis na tayo mamaya. Panimula ni Nathaniel, hindi ako umimik.
May panganib na naman ba? Tanong ko dito. Wala naman. Kailangan na nating bumalik sa syudad. Liar, gusto ko sanang idagdag at isigaw sa pagmumukha ni Nathaniel na narinig kong usapan nila ni Icy kanina. Okay, sang-ayon ko dito. Ayaw ko na kasi magtanong, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Matapos namin kumain ay naligo ako. Agad akong bumaba nang matapos ako maligo. Nagtungo na kami sa kwadra ng mga kabayo. Papasyalan kasi namin ang batis na sinasabi ni Clea kahapon. Susulitin ko din ang ilang oras na nalalabi ko dito sa asyenda. Sabi pa ni Clea ay maganda daw sa batis na yun. Sobrang linaw ng tubig. Inilabas din Nathaniel ang kabayo. Kulay itim ang kabayo nung nilabas nito mula sa kwadra. Inalalayan niya akong makasakay sa kabayo bago ito sumakay sa likuran ko. Pinatakbo ni Nathaniel ang kabayo tungo sa daan ko saan ang batis. Nagbaon na din ako ng damit ko dahil bala ko maligo. Gusto kong sulitin ang nalalabing oras ko dito sa Hacienda Victoria. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.